We are on our last series sa ating pong Tetelestai for the month of April. Sabihin nyo nga again, Tetelestai. So ang meaning po ng Tetelestai, ang sabi po sa English translation, it is finished, which is, ang meant po niya is paid in full. So again, ano ang tinapos ni Lord? Tinapos po ni Lord yung kanyang mission ng pagliligtas. So Christ finished His mission of redemption. Amen po ba? So tinapos siya pong lahat yon saan? At the cross, sa krus. So ano ang binayaran ni Christ? Yung ating pong mga kasalanan. Lahat. Binayaran niya yung ating maliliit na kasalanan dati hanggang ngayon at hanggang sa mga darating pa. Lahat po yon ay bayad. Kung tayo po ay totoong nanalig at nagsuko ng buhay sa Panginoon, all of our sins were paid in full. Sabihin nyo nga, paid in full. Yan, ibig sabihin po niyan, tayo ay niredeem ni Lord or niligtas po tayo the moment we believe on Him. Okay? And automatically, God's salvation, yung salvation na nangyari po, it was bestowed to us. Bayad po yung ating pong, ano yung unang binayaran? Yung ating past justification. Binayaran ni Lord, ibig sabihin we are declared righteous. Simula po nung tayo'y nagsuko ng buhay, lahat po ng ating kasalanan ay paid or we are declared not guilty. So pangalawa, ano pa ang binayaran ni Lord? Yung ating pong series last week, binayaran ni Lord yung ating present sanctification. Sabihin nyo nga sanctification. So ano yung sanctification? Ito po yung we are made holy or we are made righteous. Kailan po nangyayari yan? Hindi po yan one-time event. Ito po ay araw-araw nangyayari sa atin. At kadalasan, yung ating sanctification, hindi po natin ito madalas hindi po natin siya madalas i-appreciate, hindi natin siya gusto. Kasi minsan yung pagbabago ni Lord, binabago niya tayo, sinasanctify niya tayo sa mga paraan na tayo ay ayaw natin tanggapin or iniiwasan natin. Diba, ito yung time na tayo ay tatabasan ng sungay, puputulan ng pangil, diba, gugupitan ng buntot, diba, at tayo ay papuputiin ng Lord sa ating mga kasalanan. Bagamat tayo ay righteous na, we are declared, still, yung ating pang-araw-araw na buhay ay binabago ni Lord. Amen po ba? Sa magandang paraan at kahit minsan, sa pangit na kapamaraanan sa tingin natin, kasi minsan ayaw natin ng pagsubok. Pero doon pala sa trials, sa pagsubok natin, doon tayo binabago ng Lord. Binibigyan tayo ng mga redirections or mga detour sa buhay po natin para tayo ay patuloy na pabanalin ng Diyos. Amen po ba? So ano pong binayaran? Now, finally, patuloy na binayaran ni Lord o babayaran pa. Actually, bayad na. Which is hinihintay na lang natin yung ating pong future glorification. Sabihin nyo again, glorification. Yan. So God will perfected our righteousness. Ipe-perfect niya po yung righteousness po natin sa dakdang panahon. Kung sa tingin natin, Pastor, yes, banal ako, I was declared righteous, I was made righteous, pero yung will be perfected para hindi pa natin na nakikita or na-experience na parang feeling ko hindi pa buo yung halo sa ulo natin, yung bilog. Are you with me? So today, for our topic regarding sa glorification, pinamagatan ko pong ang topic po natin, sealed for glory. Sabihin nyo nga, sealed for glory. Sealed for glory. Okay, ang hina naman, sabihin nyo, sealed for glory. Yan. So, sinelyuhan ng Diyos yung ating pong glorification, yung glory po natin. Sa justification po, ito po yung binura ni Lord yung mga past record natin ng mga kasalanan. Sa sanctification, dito naman binabago ni Lord yung ating character. Pero dito sa glorification, tatapusin naman ni Lord yung buhay mo. Tatapusin ni Lord yung plano niya sa buhay nyo, sa buhay natin. Are you with me? So dito po sa glorification, dito na matatapos yung ating mga struggles. Dito matatapos yung presensya ng kasalanan
sa buhay natin. Are you with me? Pakita mo nga anak. Sa justification, God saved us or God freed us from the penalty of sin. Yung penalty na yung utang natin, pinalaya tayo ron, justified tayo. Again, sa next process or next level ng salvation, sanctification, God saved us from the power of sin. Yung kapangyarihan ng kasalanan, kaya na nating labanan. Pero dito po sa glorification, dito na kung saan, aalisin na yung presence ng kasalanan. Gusto niyo ba yon? Gusto niyo ba na? Diba? At as long as nandito tayo sa lupa, wala pa tayo sa glorifications. So ang haba ng, actually ang mahirap po sa lahat ng yan, yung justification wala tayong ginawa eh. Effort, actually lahat yan effort ni God. Pero yung may partnership tayo, until now, bagamat pinag-aaralan natin yung word na glorification, we are still struggling dito po sa sanctifications. Lahat pong ito, hanggang umabot tayo sa glorification, dapat po ay yung sanctification ay patuloy pa rin nating ginagawa. Amen po ba ron? Dapat lagi tayo nagpapakorek, nagpapabago, nagpapaturo, kasi we are on the process. Sanctification, again, is an ongoing process. It's a life journey. Hanggat buhay ka, nandun ka sa process ng sanctification. Amen po ba? Tanong, ano ang pinaka-importanting document or dokumento ang hawak nyo ngayon? Yan, hindi ang bit ang hawak ha. Anong importanteng dokumento ang hawak nyo ngayon? Probably hindi dito sa lugar na to. Hawak nyo sa inyong tahanan, nakatago sa bahay nyo. Ano yung mga dokumento na yon na importante sa'yo? Titulo ng lupa. Yan. Sino may titulo rito? Title lang pero walang lupa, no? Mga deed of sale. Mga passport, mahalaga po yan. Diba? Minsan di natin dapat ine-expose yung ID na yan. Birth certificate. Tama? So, ibig sabihin, maraming bagay sa buhay po natin. Mga dokumento, mga papel na mahalaga. Tama po ba? Pero you know what? Sa panahon po ngayon, ang halaga po ng dokumento ay wala po doon sa papel. Tama? Sa panahon ngayon. Dati mahalaga, papel. Ito yung papel. You know what? These days, yung papers po na hawak nyo ay hindi po yung ganong kahalaga sa ngayon. Kasi ang mahalaga ngayon ay yung selyo. Sabihin nyo nga, selyo. Yung seal. Tama? Yung dry seal. Kasi minsan ngayon, kahit kung hinihingan ka ng requirements, ng documents, papakita mo yung birth certificate mo, pero yung birth certificate mo, as long as walang sealed or dry seal or nagaling sa government, lumalabas sa parang walang value na yung mga papeles mo. Kahit yung titulo mo, as long as hindi updated yan, hindi yan na-review ay ng government, bali wala po yon. So napakahalaga po ng selyo po sa atin. Diba kapag tayo ay may selyo ng government, ibig sabihin yung document mo untouchable na yan, ibig sabihin valid yan, protected yan, legit yung hawak mong dokumento. May kausap ako. At tayo po, alam niyo ba bilang mga anak ng Diyos, sino anak ng Diyos dito? Bilang anak ng Diyos, we are sealed with the Holy Spirit. Sana lagi natin isipin yan. Kung ako ay anak ng Diyos, senelyohan ako ng banal na Espiritu Santo. Kapag tayo ay may selyo ng banal na Espiritu Santo, ibig sabihin, ang kaligtasan po natin ay hindi po nakapending. Hindi po nakahang. Kasi we are sealed eh. Kung talagang nakaselyo po sa atin yon, kung meron tayong selyo ng banal na Espiritu, ibig sabihin, hindi nakahang yung ating pong assurance na ligtas ba tayo. Tama po ba? Hindi tayo subject for review at titignan ko nga ito si Flor. Reviewin ko nga itong bata na to kung tatanggapin ko to sa application niya. Tama? So, yung application natin, possible nire-review pag tayo mag-a-apply sa kumpanya. Pero kapag tayo ay may tatak ng, ano to ha? Okay, wala na interview yan, pasok na yan. Kasi may sealed eh. May selyo may recommendation ng mataas na tao. Di ba? Maaring kamag-anak or manager, may sealed yan.
So, ibig sabihin, kapag tayo po ay may sealed, hindi po ito nakadepende na sa ating performance. Na kailangan galingan mo ngayon, kailangan galingan mo bukas, kasi ayun ang basihan para tanggapin ka. Pero ang selyo po ng Panginoon, ng Banal na Espiritu, hindi po performance ang basis po natin. May kausap. Mahirap po mamuhay na kung saan lagi po tayong may alinlangan. Sabihin nyo nga alinlangan. Para ba lagi kang, di ba, kakanan ba ako, kakaliwa? Delikado yan, di ba? Na kung saan nandoon ka na, kakanan ba ako, kakaliwa? Kung lagi tayo nag-aalangan sa buhay, possible madisgrasya tayo. Possible bumagal yung progress po natin kasi ang buhay natin puno ng alinlangan. Na sana sa message na to, magkaroon tayo ng tamang desisyon, na tamang perspective kung ano po ang talagang buhay po natin sa Panginoon. May kausap. Kasi kung minsan, kung hindi po tayo sigurado, yung hindi tayo sigurado kung bababa na ba talaga yung presyo ng krudo, ng gasolina, ng diesel, or nag-aagam-agam pa tayo. Kaya yung iba sa atin, magpupultang na ba ako o hihintayin ko pang bumaba? Di ba? Kakahintay natin, nag-aagam-agam tayo. Hindi tayo sigurado. O hindi tayo sigurado kung makakapag-enroll pa ba si mama, makakapag-enroll pa ba si papa sa etong darating na pasukan. Di ba, ang hirap po mamuhay sa agam-agam. Or maybe hindi ka sigurado kung kayo na ba? Hindi kasi kami na ba? Or hindi kayo sigurado kung kayo pa ba? Diba? Kasi minsan naguguluhan tayo, ano bang status natin? Para ang gulo-gulo. So namumuhay tayo, ang problema, kapag tayo ay namumuhay lagi sa alinlangan o sa pagdududa. Pero ang pinakamahirap po sa lahat, yung hindi tayo sigurado kung tayo ay ligtas. Sabi mo sa katabi mo, ligtas ka na ba? Diba? Are you with me? Mahirap po mabuhay sa mga pagdududa at alinlangan. At lalong-lalo na, pagdating po sa ating pong kaligtasan, until now, matagal na tayo nag-a-attend ng church, matagal na tayo nagbabasa ng Bible, lumalapit sa Panginoon, pero still, nandoon pa rin yung pagdududa sa atin. Honest question. Again, lagi ko po tinatanong ito. Honest question required an honest answer. Okay? So, gusto ko po maging honest kayo. Pwede po ba? Honest tayo, walang maling sagot. Lahat tama. Okay, sino dito, yung sigurado siya, yung tapat tayo na sigurado siya, sino rito yung tapat sa puso niya, na kung sakaling dumating si Lord or tayo ay bawian na ng buhay, knock on glass, ay tayo ay sigurado na pupunta tayo sa langit once na tayo ay namatay. Today, at this very moment, tayo ay bigla nalagutan ng hininga, nakalimutan mong huminga. Saan ka pupunta? Sigurado ka ba na sa langit? Kung sigurado ka, be honest, taas ang iyong kamay. Sa langit ka talaga pupunta. Yan. The boat is sinking. Okay. So, ibig sabihin, yung mga hindi nagtaas ang kamay, we are still doubtful. We are still doubting kung saan ba tayo pupunta. Wala pong maling sagot. I respect your answer for this day, pero pag-aaralan po natin yan. You know what? We are not just saved nung tayo po yung nag-encounter. Hindi po tayo naligtas nung nag-encounter lang tayo. May kausap? And we are not saved dahil maganda or maganda yung performance natin or lumalakad tayo sa sanctification ngayon, maayos ang buhay ko, sumusunod ako, may devotion ako. Hindi po dahil doon, kaya hanggang ngayon ligtas ka. Kaya ang topic po natin, but we are saved and we are sealed for glory. Sabihin niyo again, sealed for glory. Yan, nawa matapos ng service na ito, bababa tayo ng nakataas ang noo, nakatingin sa Panginoon. Panginoon, salamat because sinelyohan mo kami ng iyong glory. Amen? Kasi si Jesus Christ glorified. Yung glory nasa Kanya. Pero kung tayo nananampalataya kay Christ, yung glory ng nasa sa Kanya ay mapapa sa atin din because we are in Christ. May kausap. Pero aminin pa rin natin, marami sa atin, maraming Kristiyano ay uncertain pa rin or hindi pa rin sigurado sa ating pong final destiny or eternal destiny
Or what I mean, wala pa tayong kasiguraduhan sa ating pong kaligtasan. Wala tayong assurance ng salvation. Bagamat tinuturo naman sa atin ito sa SFC, tinuturo ito sa atin ng mga mentor natin, ng pastor natin. Pero, nandoon pa rin lagi yung pagdududa. Tama po ba? Marami. Bakit tayo nagdududa? Kasi meron tayong tanong na kagaya nito. Can a Christian lose his or her salvation? Can a Christian lose their salvation? Diba? Nagdududa tayo sa ating final glorification kasi may tanong kung posible bang mawala ang kaligtasan ng isang totoong Kristiyano o na born again. Pwede ba sagutin natin yan? Sino ang naniniwala na pwedeng mawala ang kaligtasan ng totoong Kristiyano? Taas ang kamay. Nahiya na. Pwede bang mawala ang kaligtasan ng isang believer, ng isang Kristiyano? Taas po ang kamay. Yan, so, konti na lang. Okay? Tignan po natin ito. Romans chapter 8, verse 30. Sabi dyan, and those whom He predestined, sigad po ito those whom He predestined also called, and those whom He called, He also justified, and those whom He justified, He what? He will also glorified. May kausap. Yung na-justified daw, kung tayo na-justified, we will be also glorified. Yung sanctification dyan, in between, hindi lang po nabanggit dyan. Pero sa ibang mga verses, pinag-aralan na natin. Those who are justified and also sanctified. Pero dito sa Romans 8:30, yung lahat po ng pinili at tinawag. Sinong pinili rito? Ang lahat po ng pinili at tinawag po ng Diyos, those whom predestined and called by God, lahat po ng yon ay justified and also glorified. Package po yan. Hindi po pwedeng tinawag ka tapos hindi ka ligtas. Hindi pwedeng predestined ka tapos hanggang justified ka lang at hindi ka glorified. May kausap ako. When we are called, sabihin nyo nga called, hindi nanlalamig tinawag. Lahat po ng Kristiyano, sasabihin ko sa inyo, lahat po tayo ay tinawag ng Diyos para sa Kanyang pangalan. We are predestined, pinili tayo in the past. We are chosen, we are elected. Sa ibang version, sa ibang verses pa nakaslagay, we are elected. Yung process ng salvation, marami po yan Pero hindi ko po didetalye dito po sa preaching po na ito. Sa mga susunod na lang, pag nag-aral po tayo sa Bible School o sa iba pang klase po natin, pwede ko pong ituro sa inyo yan. But for now, 3 process ang pinag-aaralan natin. Justification, sanctification, and glorification. It's a one package. At yung glorification, this is the final stage ng ating pong kaligtasan. If you are called, may point ko lang, kung tayo po ay tinawag, you cannot lose your salvation. Ang Kristiyanong tinawag, iniligtas, sinasabi ko po ng diretso, ay hindi po kailanman mawawala ang kaligtasan. Pastor, paliwanag mo yan. Mamaya makikita niyo po dyan. Sige, dito na lang. Pansinin niyo po yung naka-highlight. He. Sino yung he? Sino yung he niyan? Si Peter? Si Paul? Sino yung he niyan? He predestined. Si God. He called. Sino yung he ron? Si God pa rin. He justified. He glorified. Lahat po ng yan ay si God. Tama? Wala pong tayo. Walang ikaw. Sa parte ng kaligtasan, hindi po tayo kasama. Wala pong sinabi dyan, and those who perform well will be saved. Those who perform well, ano sabi dyan? Will keep their salvation. Di ba hindi? And those who do not make mistakes, they will be glorified. Hindi sinabi kung sino lang yung sumusunod, kung sino lang yung walang mali, siya lang na yung maliligtas to the end. It's a process. Ayun po yung proseso ng kaligtasan. Predestined, we are called, we are elected, we are justified, we are sanctified, and we will be glorified. Ang tawag po dyan ng theology ay golden chain. Ibig sabihin, it is a one package.
Mula sa pagpili hanggang sa glorification, iisa lang ang subject, hindi ikaw, hindi tayo. Sino? Si God. He predestined, He called, He sanctified, He justified, He glorified. Tama? Kaya nga ang kaligtasan, sabi dyan, ang kaligtasan sa simula't dulo ay gawa ng Diyos. Amen. Gawa ng Diyos yan, hindi mo yan gawa. Kasi kung ang kaligtasan gawa mo, sigurado kang mawawala. Pero kung sigat ang may gawa ng kaligtasan po natin, paano mawawala yan? Sigat ang may gawa niyan. Ang hinang klase naman ng Diyos mo. Kung hindi niya kayang tapusin yung sinimulan niya. May kausap. Aside from this verse, gusto ko po magbigay ng ilang puntos, bakit hindi maaaring mawala ang kaligtasan ng isang totoong Kristiyano? O para hindi po tayo malito, kapag narinig po yung tanong na, can a Christian lose their salvation? Ang sagot po dito ay yung tinatawag ng mga theologians na the doctrine of grace. Pag tinanong, nawawala ba ang kaligtasan ng isang Kristiyano? Ang sagot po ay yung apat. Minsan, isa lang yan. Kaya lang, ang daming terminology, baka malito tayo. Ano yung osas? Ano yung perseverance? Ano yung doctrine of grace? Ano yung eternal security? Isa lang po yan. Iba-iba ang tawag, pero they have the same meaning. May kausap ba ako? The doctrine of grace, eternal security, perseverance of the saints. Pag sinabing perseverance, ayan po yung part ng tulip. Kung yung mga pastor dito, naririnig po yan, nag-aaral ng Bible School, alam po natin ang perseverance of the saints. Hindi po tayo ang magpi-persevere. Ibig sabihin, si Lord po ang magpe-preserve, pero yung nagpe-persevere po, tayo ang magpe-persevere. Inalaw ni God na mag-persevere tayo kasi tayo ang kanyang mga saints. The perseverance of the saints. May kausap. Ay, tinatawag nating once saved, always saved. Sa Tagalog po dyan, minsan naligtas, laging ligtas. Pastor, ang bigat naman yan. Ligtas ako ngayon, lagi na akong ligtas. Lilinawin po natin. Lilinawin ko po, ang OSAS or once saved, always be saved, hindi po siya license para tayo ay laging magkasala o mamuhay sa kasalanan. O, nagigets? Once saved, always be saved. Hindi po to license. Hindi mo, Pastor, sabi mo, once saved, always be saved. Hindi po ito yung tinatawag na, pag ako po ay naligtas na, hindi po ibig sabihin yan, lahat na lang gagawin ko ay pwede kong gawin kasi ligtas na ako. Hindi po yun. Ang tawag po ron, extreme osas. Kahit hindi ka na mag-pray kasi na-baptize ka na born again ka na, tinagam mo si Lord, hindi ka na mag-pray, nagkasala ka, hindi ka humingi ng tawad. Meron po mga Kristiyano, ganyan ang paniniwala nila. Extreme. Kahit nga gumawa sila ng kasalanan, patuloy, dahil minsan sila nanampalataya, ligtas na sila. Ang tawag po ron, osas nga sila, pero they are extreme. At tayo po sa Sogstream Church, hindi po tayo ganon. Amen? Hindi po tayo porket nanampalataya, laging mamumuhay na tayo sa mali at pagkakasala. Malinaw po ba? Diba? I-distinguish po natin. Naniniwala tayo sa doctrine ng once saved, always be saved, pero hindi tayo namumuhay ng demonyo. May kausap. So number 1, bakit hindi pwedeng mawala ang kaligtasan? Ang babanggitin ko pong points ay 5 lang. At lahat po ng points na ito ay babakapan po ng salita ng Diyos. Kasi ito pong topic po na ito ay madalas pagdebatihan until now. Actually, this is the most debated topic sa Christianity, even among Christians, even among denomination ng mga churches. Ito po ay pinagtatalunan. Centuries din until now. Pero yung iba, because of understanding and knowledge, ay nagkakaisa the moment na ibigay yung tamang aklat o yung sitas ng Bible, at the same time yung tamang context, dun pa lang nagkakaliwanagan. Amen. Number 1, bakit hindi pwedeng mawala ang kaligtasan? Number 1, because the nature of eternal life. Sabihin nyo nga, eternal life.
Yan. Bakit hindi pwede mawala? Kasi merong salitang eternal life. 1 John chapter 5 verse 1. Ang daming verses. But ito lang muna bibigyan ko. And this is the testimony that God gave us what? Eternal life. Ito ang patotoo na ang Diyos ay binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay nito ay nasa kanyang anak. This life is in His Son. Capital letter. Kay Jesus Christ. Hindi sinabing that God gave us temporary life. Tama? Walang sinabi ang Bible na kapag binanggit yung eternal life, hindi binabanggit doon, this eternal life is a temporary life. Walang ganon. This eternal life is a conditional life. May kausap ba ako? Ang eternal life, once binitawan ng Biblia, kung sino man nagsulat niyan, sino mang author nun, nagsasalita na yon, hindi po sinabi yung eternal life na yon ay conditional. Balikan natin, John chapter 3, verse 16. Diba? Familiar tayo. For God so loved the world that He gave His only one and only Son. Sino yun? Si Jesus Christ. That whosoever believes in Him will not perish but have eternal life or everlasting life. May pangako ang Diyos. Sino man daw manampalataya kay Jesus ay bibigyan niya ng pansamantalang buhay. Ayun ba sabi? Bibigyan niya ng 100 years of life. Walang ganong pangako. Automatic kapag tinanggap mo si Jesus na nampalataya ka, ang pangako agad sa'yo, buhay na walang hanggan. May kausap. You know what? Kapag ang Diyos nagsabi, sige anak, bibigyan kita ng eternal life ha. Tapos, dahil nagkasala ka, maliit lang, o kahit hindi ka nagkasala, o sasabihin niya, binabawi ko na yung sinabi ko sa'yo, hindi pala bagay sa'yo. Anong mangyayari ron? Lumalabas na ang Diyos ay sinungaling. Ang dami niyang pangako sa Bible ng eternal life. Tapos sasabihin niya, binabawi ko na. Parang kanta lang, ano? Nakalimutan ko yun. Diba? Kasi bakit? Dahil hindi ito naging eternal sa simula pa lang kapag binawi niya na. Walang eternal doon, binawi niya na eh. Eternal life, tapos nawawala, mapupunta rin pala sa impyerno. It's not eternal life. May kausap ako. Tama? Kung babalikan natin yung promise, ang daming verses sa Bible that would say election. The word election, predestination. Kung ang Lord ay nag-elect, kung ang Lord ay namili, kung ang Lord ay nag-predestine, yung foreknowledge na beforehand, meron siyang ganung act. Tapos later on, hindi na pala. Lumalabas, sa ganong klase pagkakataon, kaya pala natin baguhin ang pasya ng Diyos. Nag-decree na siya sa iyo na pinili ka niya before the foundations of the world. Tapos anytime, any moment, because of one sin, balik ka agad sa impyerno. Ang hina naman ng ganong Diyos na nangako sa atin, na namili pa siya. Ang bibigat po ng wordings na yun, tapos mababaliwala lang because of a single sin. Pag-isipan niyo po. Pangalawa, bakit hindi mawawala ang kaligtasan? Because of the double grip. Sabihin niyo nga, double grip. Yan. Bakit double grip? Hindi po ito yung kapag nagdadrive ka, mababangga ka na, hawakan mo ng 2 beses. Yung double grip po rito ay makikita po natin sa John chapter 10, verse 28 to 29. Sabi dyan, sabi ni Jesus, I give them eternal life. Again, yung eternal life na to, ang pangako pa, they will never perish. Sabihin nyo nga, never. Ang never ba nababago? Di ba word pa lang, sisirahin mo na eh. They will never perish. Never. Never. Ex ka agad dyan. Ito ba mabigat? Ito na yung double grip. And no one, sabihin nyo nga, no one. No one will snatch them out of my hand. Ang nagsasalitang una dyan si Jesus, wala sino man makakaagaw ng eternal life noon sa pinagbigyan ko. Ito ba mabigat? Sa verse 29, my Father who has given them to me is greater than all. Ako nga si Jesus, mabigat na, bigatin na ako.
Pero meron pa mas mabigat sa akin, yung Ama. Greater than all. Sabi nyo nga, all. Pag sinabing greater than all, meron pa bang hihigit sa Kanya? Wala na, siya na yung greater than all eh. No one else is able to snatch them out of my Father's hand. Sabi nyo nga, Father's hand. So ilang kamay ang nakita nyo rito? 2. Hindi tayo maaagaw ni numan sa kamay ni Jesus at hindi tayo maaagaw ni numan sa kamay ng Diyos, Ama na nasa langit. May kausap ba ako? I give you an illustration. Isipin niyo po, di ba, yung panahon dati, merong isang baha, I think nabagit yata ni Pastor Joseph ito, pero hindi siguro parehas. Merong isang tatay na may karga-kargang bata, na musmus pa lang, maliit, at siya po ay tatawid po sa rumaragasang baha. Imagine, sabihin nyo nga, imagine. Imagine yourself, tatay ka o nanay ka, tatay na lang kasi father son ito eh. Di ba? Yung anak mo, sa takot, kakapit din siya sa'yo. Di ba? Natatakot siya, baha. Di ba? So dahil mahaba yung nilalakaran ng tatay, at yung anak ay nakakapit lang sa leeg o sa dibdib o saan parte ng katawan ng tatay, may chance na yung anak bumitaw. Tama? Sa pagod, sa antok, o sa anumang reason, pwedeng bumitaw yan. Tama? Pero yung tatay, kahit bumitaw yung bata, bakit hindi pa rin siya mahuhulog? Kasi hindi ito nakabase sa yakap ng anak sa tatay niya. Ang kaligtasan ng bata ay hindi nakabase sa sarili niya. Ang kaligtasan ng bata ay nakabase sa bisig o yakap ng kanyang ama. Tama? Pansinin niyo mga nanay, hindi ba't ang tagal mong, yung bata pa yung mga anak mo, si Jenny, bata pa, lalo na itong batang to, si Jayshel, napaka-active nito. Diba? Pag ito nabitawan ng magulang, akit ng hagdanan, akit ng cabinet, ba't makikipagabulan sa tricycle? Diba? Nasagasaan na to eh. Pero buhay pa rin. Diba? Matibay. Nung nasagasaan niya yan, wala lang. Pero yung magulang, di ba, talagang patay kung patay. Anong pastor, diba? Sinagasaan mo yung anak ko eh. Tama? Pero lalo na kung ikaw yung magulang, kahit ganong musmus yan, yung anak mo bibitaw sa'yo. Pero ikaw na magulang, kailanman hindi mo bibitawan yung anak mo. Lalo na ang ating Diyos Ama. Yakap niya, bisig niya ang siyang magliligtas sa atin. Amen po ba ron? Kaya nga, I quote, ang security mo ay hindi nakabase sa kapit mo sa Kanya, kundi sa kapit niya sa iyo. Amen? Tayo minsan, hindi tayo faithful. Lord, hindi ako bibitaw para tayong si Pedro. Hindi kita ipagtatatwa. Ipaglalaban kita. Get behind me, Satan, sabi ni Jesus. Tama, maaring tayo sa panahon ngayon, malakas tayo. Pastor, hindi kami bibitaw. Sanabi mo yan. Tayo yan eh. Pero si God, pag nangako, tutup din niya. Amen po ba? Ang pangako niya, hindi niya tayo iiwan kailanman. Amen? So ang security hindi nakabase sa kapit mo, kundi nakabase sa kapit niya sa atin. Number 3. Bakit hindi mawawala ang kaligtasan ng Kristiyano? Because the seal of ownership. Sabihin niyo nga, seal. Yan. Si Mama, seal. Si Mama seal. Mama seal pala, sorry. The seal. Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. Ito na po yan. Actually, mayroon pong dalawang seal binanggit sa Romans, pero dito na lang ako sa Ephesians kukuha. In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, grabe, no? And believe in Him to cry in Christ, you were sealed with the promise, Holy Spirit. Nung tayo po ay nanampalataya, naligtas tayo sa gospel na pakinggan natin, the gospel of our salvation, kasunod po nun, kasabay nun, tayo ay sinelyuhan ng banal na Espiritu. Verse 14, who is the guarantee of our inheritance?
Ibig sabihin ng guarantee, ang banal na espiritu yung pondo, yung ating garantor, yung paunang bayad. Diba? Hindi, sabi ng Lord, ito ang Holy Spirit, siya yung tatak. Pagdating ng takdang panahon, pag nagkakasuhan man tayo, meron na akong pinondo dyan. May sealed na yan ng banal na espiritu. Kahit ano mangyari dyan, you are saved because you are sealed with the promise, Holy Spirit. Until we acquire the possession of it to the praise of God's glory. You know what? Sa batas po, ang selyo po ay tanda po ng ownership. Kapag tayo ay naselyuhan, sinasabi lang po roon, may selyo ka, sinasabi lang, sa'yo yan, o akin yan. Sinasabi na, in theology, kapag tayo ay may selyo ng banal na espiritu, sinasabi lang nito kay Satanas, huwag mong galawin yan. Akin yan. Tama? Si Peter po may selyo. Bagamat nung time na si Peter, sabi niya hindi niya itatatwa si Christ, pero ito si Satan, akin na lang si Peter. Anong sagot ni Jesus Christ? Pinagpipray ko yan eh. Di ba? Ipapanalangin ko sa Ama na makakabalik siya muli. Kung tayo po ay may selyo, magkakamali tayo, pero babalik pa rin tayo. Kasi because of the sealed Holy Spirit. The moment na tayo naniwala kay Kristo, tinatakan na tayo ng banal na espiritu, we are now God's property. Tignan mo nga katabi mo, may tatak ba yan? Tatakbo yan o tatak niyan? Diba? May seal, may tatak, diba? May selyo. Pastor, may selyo nga. May bandera ng Pilipinas. So, ibang selyo yan eh. Okay, nagigets mo ba? We are sealed by the Spirit. Number 4, 5 lang po ito. Salvation is not based on works. Bakit hindi mawawala ang kaligtasan ng totoong Kristiyano? Because ang kaligtasan ay hindi base sa ating gawa. Sabi nila, pwede daw mawala ang kaligtasan kapag hindi mo na na-maintain yung kabanalan mo o kapag nakagawa tayo ng kasalanan, diba, nagnakaw ka, nangupit ka, nang-rape ka. Hindi mo yung pastor, nang-rape na, nagnakaw, di ba? Grievous sin yan. So, ibig sabihin, wala nang kaligtasan yan. Sino nangupit dito? Ba? Ama, pangungupit ay small-time pagnanakaw. At actually, maraming pagkakataon sa buhay natin, tayo ay magnanakaw. Na nagnakaw tayo. Pero because of that, tawag dito, pag hindi patas na mga bagay na hindi sa'yo, na nakuha mo, na-omit mo, nakupit mo, actually, those are stealing. Sabihin nyo nga, stealing. Pag nanakaw po yun. Yung mga bagay na nakuha natin na hindi talaga sa atin, sa anumang kapamaraanan, that is pagnanakaw. May kausap ako. So dahil baron, pwede na tayo mapunta sa impyerno. Hindi ko sinasabing tama yon. Pero kapag tayo ay may selyo ng banal na espiritu, iba yon, iba ang galaw nun. Ibabalik tayo ni Lord. We will suffer the consequence of our sin, but yet our soul or our spirit will be justified and reclaimed by God. May tatak ako dyan. Tanong, sinabi ba ng Bible, not by works, kapatid, sinabi ba ng Bible na may kakayahan ang tao na iligtas niya ang sarili niya? Meron ba? May nabasa ba kayo? Kaya mong iligtas ang sarili mo, sundin mo lang ang 10 utos. Wala. Hindi natin kaya. Tama po ba? In the first place, kung alam natin yung ating pong nature, in the first place, diba pinag-aralan natin, we are totally depraved. Or we are totally, yung total depravity. We are corrupted. Actually, ang sabi ng Bible, we are dead. Sabi nyo nga, dead. Ang tao po ay nilikha sa wangin ng Diyos, pero yet still, tayo ay patay because of our sin. Nilikha tayo na marunong, na may kakayahan, pero still, we are dead because of our sin. Patay po tayo. That's our original nature.
Kaya ang tanong ko, may kakayahan ba tayo o ang tao, kahit sino mang tao, na nailigtas niya ang kanyang sarili? Wala. Balikan natin Ephesians 2 verse 8 and 9. For by grace you are saved through faith. And this is not your own doing. This is not about yourselves. Hindi ito sa gawa mo, but it is a gift of God. Verse 9, not a result of works. Hindi ito bunga ng mga mabubuting gawa mo para hindi raw tayo magmalaki o magyabang. Again, hindi mawawala ang salvation ng Kristiyano because in the first place, hindi ito dahil sa gawa natin. Amen? Kung hindi tayo ang source ng kaligtasan, hindi rin tayo ang sustainer nito. Pakita mo nga yan, anak. Kung hindi tayo ang source ng kaligtasan, hindi rin tayo ang mag-maintain or ang sustainer ng kaligtasan natin. Ganun lang po kasimple. Are you with me? Kung ang kaligtasan ay pwedeng mawala, na hindi natin na-maintain, ibig sabihin lang po noon, hindi na ito grace. Kung ang kaligtasan ay pwede nating i-maintain sa buhay po natin, ibig sabihin, hindi na ito by grace. By our effort na pala eh. Naging performance-based na pala ang kaligtasan kung ang solusyon, maintenance. Sabi niyo maintenance. Sino nagme-maintenance dito? Di ba? Sa gamot, mamamatay ka kapag hindi ka nag-maintain. Pero ang kaligtasan po natin, hindi po tayo ang nag-maintain. Si Lord pa rin. May kausap ako. Di ba kung alam naman natin sa simula pa lang, hindi natin kayang iligtas ang sarili po natin sa mabuting gawa. Bakit ngayon naging tinanggap mo na si Lord? Bakit ngayon nasa mindset mo, iniisip mo na kaya mong i-maintain ang kaligtasan mo dahil sa mabuting gawa mo? Kaya sabi, nakagawa ko ng kasalanan, hindi na ako ligtas. Ang tanong, sino ba ang in the first place ang may gawa? Ibig ba sabihin, porkit si Lord ang nagbigay, ikaw na ang magme-maintain ng kaligtasan mo? Again, we are not saved by works, and we are not kept by works. Why? Because salvation started with grace, it continues with grace, and it will end by grace. Amen po ba? Sa grasya tayo naligtas, sa grasya rin tayo ma-maintain. Sa grasya rin tayo ni Lord mag-glorified. Is that an amen? Panglima, bakit hindi mawawala ang kaligtasan? Because the inseparable love of God. Sabihin niyo nga, inseparable. Di ba may kanta niyan? Inseparable. Ano pala yun? Iba nga, ano kanta yun? Unforgettable. Ano ba yan? Inseparable. That's what you are. Romans chapter 8, verse 38 to 39. Ito po malupit. Tingnan niyo po ito. Sabi ni Paul, I am sure, sigurado ako, na hindi ang kamatayan o ang buhay, hindi ang anghel, hindi ang mga pamunuan, hindi ang present things, nor mga bagay na darating pa, hindi ang kapangyarihan, hindi ang nasa taas, hindi ang nasa ilalim, or anything else. Sabi niyo nga, anything else. Yan. Sa verse 39 na anak, lipat mo na. Yan. Nor height, nor depth, nor anything else in all creation, nothing will be able to separate us from the love of God. Kanino? In Christ Jesus our Lord. Walang sino man ang nabubuhay. Hindi po yung sinabi ron. Walang sino man ang pwede maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit ano, buhay at kamatayan, kahit sinong angel man, kahit sinong propeta man, sinong pastor man, sino mang tao ang magsalita, hindi na raw tayo ligtas. Kapangyarihan man o mga bagay na darating pa, things in the present nor things to come, nor anything else. Ito mabigat. Yung anything else, kahit ano pang isipin nyo. Sabi ni Pablo, kahit ano pang isipin nyo na pwede maghiwalay sa inyo sa Panginoon, ang sabi niya, walay.
Wala ang pwedeng maghiwalay sa pag-ibig po ng Diyos sa kanyang mga tinawag, predestined, justified, and soon He will be glorified. Is that an amen? Wala po makapaghihiwalay. Si Apostle Paul nagbigay na po ng, lahat-lahat na. Anything else. Pero ang tanong, eto po, para makampante tayo ng konti. Sa dami ng verse na pinakita po sa atin ngayon, minsan sasabihin niya, Pastor, totoo, hindi nawawala. Pero still, bakit tayo ay nagdududa pa din? Why? Kasi sa totoo lang, ang buhay kasi natin, kaduda-duda. Yun lang po yun. Bakit piling natin nawawala ang kaligtasan? Kasi alam mo ang buhay mo eh. Nagdududa tayo kung tayo totoong Kristiyano, nagdududa tayo kung mawawala ba ang kaligtasan ng mga Kristiyano kasi hindi tayo consistent. Sabihin nyo nga, consistent. Kasi nandito tayo sa sanctification. Nangangapa tayo. Nagtatanong tayo. Pero alam niyo ba kung ano ang tamang tanong? Dapat hindi tanong kung nawawala ba ang kaligtasan ng totoong Kristiyano. Diba? Totoo bang na-born again tayo? Ang tanong talaga, totoo bang na-born again tayo in the first place? Hindi tanong kung nawawala. Kasi pinagbabasehan natin, effort natin eh. Pero ang tanong talaga, totoo bang tinanggap mo si Lord? Diba? Maaaring tinanggap mo, baka sa nguso lang, pero hindi sa puso. Kasi kung sa nguso lang yan, pasok dito, labas dito. Ganun ang pakikinig yan. Nguso lang yan eh. Kapag nguso lang yan, walang effort, walang changes, walang pagbabago. Or baka gusto natin kasi maligtas, nag-a-assume lang tayo na ligtas, nag-a-assume lang tayo na Kristiyano tayo. Assumption. Pero walang regeneration na nangyari. Walang nabagong espiritu, walang pinanganak. Kaya hirap na hirap tayong i-maintain ang simpleng kabanalan. Ang simpleng sorry, hindi natin magawa. Ang simpleng commandment. Ano ba yan? Ang hirap magbukas ng Bible. Ang simpleng devotion. Diba? Allergic tayo sa salita ng Diyos. Baka nga hindi tayo nagkaroon ng tunay na born-again experience. Bakit hirap tayong kaka-maintain? Kasi baka walang naitanim. Baka yung tinanim sa atin, sabi nga ng Bible, diba, merong 4 na klase pinagtanamnan ng mabuting balita. Baka tayo yung nakinig ng salita ng Diyos, natanim, natuwa sa preaching, pero natanim pala tayo sa tabing daanan. Ano nangyari? Uy, pumapalakpak pa siya. Uy, amen pa siya kay pastor. Pero natanim ka sa tabing daan, hindi mismo sa lupa. Anong ginawa? Dumating ang ibon. Dumating ang ibon. Uy, dinagit ang binhing tinanim sa iyong puso. Patay ka kaagad. Yes, nag-encounter ka, pero kinabukasan wala ka na. Why? Baka natanim ka sa tabing daan. Saan pa? Baka tayo yung natanim. Saan? Sa kabatuhan. May lupang konti, tutubo, magkakaugat, pero mababaw ang ugat. Baka tayo ganon. Kaya minsan dumating yung tag-init, summer pa lang ha. Summer pa lang, patay na tayo. Ang init sa church, uwian na. Sumusuko na tayo sa simpleng pa lang kasi ang babaw ng pagkakatanim natin. Excited tayo sa simula, pero dahil mababaw, dedo ka agad yung faith. Or baka tayo ganito. At marami ang ganito. Nakarinig ng salita ng Diyos. Excited. Tinanggap agad. May enjoyment sa puso niya. Pero ang sabi ng Bible, pero kasabay ng paglago mo na yon, kasama mong natanim ka saan? Sa dawagan. Lumago ka lang konti, may ugat, pero kasama mo yung mga pagsubok ng buhay mo. Diba? Mga business, pera, layaw ng mundo, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Tanggal ka kaagad. That's number 3. Pero ang totoong Kristiyano, yung natanim sa matabang lupa. Pag natanim ka sa matabang lupa, hindi ka maaagaw, dumating man ng ibon, so what? Bakit? Nasa matabang lupa ako eh. Ang ugat ko nakakapit. Dumating man ang pagsubok, dumating ang problema, tag-init, bagyo, lindol,
Ano man pagsubok ng buhay, mananatili ka nakakapit sa ugat. Bakit? Natanim sa matabang lupa. Yung binhi mo natanim sa tamang lupa. Ang totoong Kristiyano, bakit hindi nawawala? Kasi natanim sa matabang lupa. Yung mga tumanggap agad, akala mo Kristiyano, hindi pala totoong Kristiyano. That's the question. Hindi tanong kung Kristiyano ba, hindi tanong kung nawawala. Ang tamang tanong, kung tayo ba ay Kristiyano in the first place. May kausap. Tayo ba ay prodigal son or tayo ay prodigal pig? Tignan mo ang katabi mo. Siya ba ay prodigal son o prodigal pig? Actually, pares pangit po ang naging sitwasyon sa simula niyan. Pero in ending, yung isa ay nagbago. Kasi ang prodigal son, nagkasala yan, pero he will come to his senses at babalik sa Diyos. Ang totoong Kristiyano, hindi perfect, nagkakasala pa rin. Pero bumabalik sa Diyos. Prodigal son. Ang problema, baka hindi tayo son. Baka tayo ay prodigal. Baka lumabas prodigal pig. Nagkasala tayo, tapos, ibis na magbago, babalik pa tayo sa dati nating buhay. Ayun ang baboy. Sabi mo nga, baboy ka ba? Ano ba ang baboy? Pakita mo nga ang verse. 2 Peter chapter 2, verse 21. Ito po yung prodigal pig. Nakasulat po yan. Mabuti pang hindi nila nalaman ang daang matuwid. Kaysa pagkatapos malaman ang banal na utos na itinuro sa kanila, ay talikuran nila ito. Iyan po ang prodigal pig. Nakarinig ng mabuting balita, nakarinig ng preaching, ang ganda, nakaka-bless. Nagbago sandali, pero tuloy-tuloy na sa masamang buhay. Verse 22, ito po yan. Ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na totoo ang kasabihang, ang aso, pagkatapos sumuka, ay muling kinakain ang niluhana. Pansin niyo aso, di ba? Sinuka na, maya-maya nagutom, kinain niya yung sarili niya suka. Wow, yummy. Di ba? Yak! Ito ba mabigat? Ang baboy, paliguan mo man, ay bumabalik pa rin sa putikan. Yan po ang prodigal pig. Para ma-distinguish natin, bakit siya nagkasala? Baka dahil hindi siya anak. Baka siya ay baboy talaga. Paliguan mo man ang baboy, turuan mo ng tama, ang instinct niyan bumalik pa rin sa lubluban, sa mabaho. Nguso ang kanyan. Ang pagkain niya hindi bibig. Bibig kasama nguso. Ang baboy. Diba? Ang baboy ng baboy. Kasi siya ay ganun ang kasimple. Ama, ang totoong Kristiyano, madumihan, pero hindi yan maglulublob sa putikan. Magkakamali, matitisod, pero babalik yan at aayusin ang sarili niya. Pero ang Kristiyanong baboy, hindi totoong Kristiyano kasi baboy siya. Nagigets po ba? Naintindihan po ba ako? 2 Corinthians chapter 13 verse 5. So ano dapat natin gawin mga kapatid? Ito po, examine yourself. Sabihin nyo nga, examine. Mag-exam ka, kapatid. I-check mo yung sarili mo. Ako ba'y Kristiyano? Examine yourselves to see whether you are in faith. Tignan mo kung talaga bang nasa pananampalataya ka. Hindi mo titignan kung nawawala ka o hindi. Ang tanong, examine yourself to see whether you are in faith. Nasa faith ka ba? Test yourselves. Subukan mo ang sarili mo. Or, you do not realize this about yourselves. Baka hindi mo ito mapagtanto sa sarili mo na wala na pala sa iyo si Kristo. Or wala palang Kristo sa puso mo. Gusto mo lang ng kaligtasan, pero in the first place, wala kang Kristo sa puso mo. Unless indeed, you fail to meet the test. Sabihin nyo nga, test. Obserbahan nyo kapatid ang sarili nyo. Test nyo kung nabubuhay ba si Kristo. Baka ang bilis nyo magsawa. Naantok na ako sa preaching ni Pastor. Uy, gising na gising sila ngayon. Diba?
Kung wala tayong interest sa salita ng Diyos, lagi tayong nagmamadali. Ayoko na mag-devotion, ayoko na manalangin. Test yourselves whether you are in faith. Test yourselves, baka wala kang Kristo sa puso mo. Gusto mo lang sumayaw dito, gusto mo lang tumugtog dito, pero ayaw mo magbago. Test yourselves kung tayo ay totoong Kristiyano. Yun ang tanong. Kasi kung tayo totoong Kristiyano, whatever happens, we will adhere the commandments, we will obey, we will undergo the process of God's Word. 1 John chapter 2, verse 19. Bakit po may mga umaalis? Dahil ba sila ay nagbago? Bakit ang iba ay nag-backslide? Definitely nag-backslide na. Sa Tagalog, verse 1 Tagalog. Sa unang 1, chapter 2. Pasensya na po, nahirap ako eh. Sa unang 1, 2:19. Yan lang. Kastila naman. Bahala na kayo, pasensya na. Ganito tayo, ang wika natin, pinaghalo-halo ng Taglish at Espanyol, no? Kahit na sila yung mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Masakit, no? Sapagkat kung sila'y tunay na sa atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. So sa ating pong simbahan, may mga umalis na po. They have their reason, pero sana hindi reason yung pag-alis ay mag-backslide at tumalikod sa pananampalataya. Amen po ba? Kung umalis man, siguro meron silang ayaw o meron silang hindi nakasundo, pero dapat sinisettle pa rin, inaayos pa rin, nagpapaturo pa rin. Ang mahirap, kung maging sa salita ng Diyos ay ayaw na rin natin sundin, sapagkat kung sila tunay na sa atin, nananatili sana silang kasama sa aral natin. Ganun lang po yan. Minsan may mababasa tayo sa Bible na parang nawawala rin po ang kaligtasan. Maraming verses po yan na piling natin ang kaligtasan nawawala. Pero on first reading, baka yun ang unang tingin natin. Pero sa totoo lang, in understanding the context, hindi pwedeng nawawala, tapos ang sabi ng Bible, hindi nawawala. Ano ba talaga, kuya? Diba? May nababasa tayo, hindi pwedeng mag-aiba ang Bible. Maguguluhan tayo. We should stick on one ground na hindi, kasi ang tibay ng Word of God eh. O baka ang panalaw lang natin nawawala, baka kasi yung understanding natin, ganun pa kababaw. Hindi ko na po babanggitin dito sa preaching na to kasi marami. But I am open, very open. All your questions pertain. Lahat na mababasa nyo sa Bible na ang kaligtasan nawawala, lapitan nyo po ako. Kahit hindi mo na sa akin, sa mga mentor nyo. At sa paliwanag niya sa inyo, na kailanman yung mga verses na yon, hindi po yon ang tinutukoy na nawawala. Meron may mahanapin ka ng keyword. Hindi kasi pwedeng kontra ang Bible. Nawawala, hindi nawawala. Isa lang ang tama roon. Either mali tayo, or sila ang mali. Hindi pwedeng pares tayong tama. Amen po ba? Kasi kung pares tama, may tama. Okay? So warning. So anong warning natin? Believing in correct doctrines doesn't make one saved. It is how one lives. Hindi porket tama yung paniniwalaan mong doktrina, ay tama ka na. Tama? Kasi maging ang demonyo, tama naman yung belief niya eh. Pero tama ba siya? May tama siya. Tama? Hindi porket tama yung beliefs mo, ay nasa tama ka rin. Dapat ang tama yung pamumuhay mo doon sa beliefs mo. May kausap ba ako? Hindi dahil osas ka o once saved, always be saved ka, ay parehas na tayo. Are you with me? Dapat namumuhay tayo sa kabanalan pa rin. Amen po ba? Ang eternal security, ang osas, hindi po ito para patulugin tayo, pakalmahin tayo sa mga kasalanan na gagawa natin. Actually, understanding this belief na ang kaligtasan ay hindi nawawala, ito po ay fuel. Sabi nyo nga, fuel. Ito po ay gasolina para mas lalo tayong mag-alab sa pag-ibig natin sa Panginoon. Diba? Biruin mo, yung kaligtasan mo, hindi mo pinaghirapan, at sisiguraduhin sa iyo ni Lord na i-maintain niya hanggang sa uli na ililigtas ka. Di ba't in return, mas lalo kang maglilingkod,
mas lalo ka magiging tapat sa paglilingkod mo kasi ang Diyos natin ay tapat kahit tayo ay hindi tapat sa maraming bagay. May kausap ako. Tama? Kung tayo po ay na-justified, makikita po yun sa ating sanctification. And because of that, makakasiguro tayo yung ating glorification. Hindi pwedeng, walang glorification kung hindi obvious ang sanctification po natin. Huwag tayong mag-assume. Diba, ina-assume natin na ligtas ako, panglangit ako. Teka lang kapatid, tignan mo yung sanctification mo. Hindi porket naniniwala ka that you are justified, truly justified ka nga. Bantayan mo, test yourselves para maging balance. May kausap ako. Ang tunay na tupa, nadadapa pero bumabangon at sumusunod sa kanyang pastol. As I end, samahan na po ako ng banda. Sino po sa inyo nakakita ng mga skydivers? Yan. Diba? Diba, minsan ako, nakatalo na po ako eh. Doon lang sa barko, sa bangka. Diba, doon lang tayo sa maliit na barko ba tawag doon? Yung bangka. Ang baba pala nun, pero itong mga skydivers sa langit, sa aeroplano, tatalon sila dyan. You know what? Meron po nga isang skydiver na hindi sila makatalon kasi takot na takot siya. Kayo ba kaya hindi yung first time yung tatalon tapos walang kaamog-amog, sige talon. Mahirap po yan. Hirap na hirap siyang tumalon until meron isang taong nagpaliwanag po sa kanya. Ba, nanginginig ang tuhod niya until may isang taong nagpaliwanag. Eto kasi yan, sabi niya ganon. Pinakita niya yung harness. May harness ka, may hawak tayong bakal dyan, hindi ka kaagad mahuhulog. Isa pa, yung tahi ng ating pong parachute, matibay po yan. Meron tayong aside from dyan, pag nawala yan, meron ka pang isang emergency parachute. Ba? Ibig sabihin, paano tawag doon? Parachute, para cute. Ba, parachute, parang hindi walang sablay. Parachute. Okay? So, nung nalaman niya po na yung kanyang pagkahawak ay double lock, talagang secured siya. So, hindi ito basta-basta bibitaw. Ibig sabihin, secured na siya sa sarili niya. So, because alam niya na secured siya, mas nakakakinos na siya ng maayos. Tama? Makakaano na siya. Pwede na siyang magsirko-sirko sa hangin, sa ere. Yung dapat niyang gawin, hindi yung bale-balento, diba? Natatakot tayo. Nanginginig tayo, nangingisay tayo kasi hindi tayo naturuan. Pero the moment tayo ay na-instruct ng Word of God, mas mapapanatag po tayong kumilo sa ating buhay Kristiyano. Mas maitatama natin yung buhay natin. Mas ma-appreciate natin, hindi mo effort, kundi effort niya. Ang kailangan lang natin gawin is mag-obey. At yung pag-obey natin, magkakaroon tayo lalo ng excitement. Natutuwa tayo at we become magiging malaya ating pagkilos. Ang ating paglilingkod, nasa tama. Kasi alam natin, Christ paid in full. Hindi tayo Kristiyano. Bakit ayaw mo mag-evangelize? Ako nga, hindi ligtas eh. Ba't ayaw mo mag-mission? Ako nga, ito ginagawa ko eh. Kapatid, ligtas ka na. You are justified. Kailangan lang itama ating mindset, itama ating puso. Yung principle ng salita ng Diyos, mas masarap mamuhay if we are confident of what we are doing. Confident tayo. Ligtas ako, that's why malaya akong i-share sa iyo. Kasi nananampalataya ako, sinasabi ng Bible, sino mang sa kanya manampalataya, maliligtas. Amen po ba? Tayo po tayo. May natutunan po ba? Pwede bang palakpakan natin ang God? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa glorification, Lord, na hinihintay po namin, O Diyos. Hallelujah. Kapatid, ang ating eternal security, merong harness. Ang harness po natin, walang iba, kundi po ang salita po ng Diyos. Para mawala tayo ng takot, hindi tayo lagi namumuhay sa pagdududa. Ligtas na ba ako? Nakagawa lang ako ng konting kasalanan. Impyerno kaagad ang mindset mo. Hindi po. Hindi tayo ang nagme-maintain kundi si Lord.
Ang ginagawa lang natin is confirmation na tayo ay nasa pananampalataya pa rin. Pero hindi pa rin ikaw ang nagliligtas nito. Sabi nga ng Philippians chapter 1 verse 6 as I end, I am sure of this. Sabi ni Paul, I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion. Sabi niyo nga, completion. Completion at the day of Christ Jesus. Ang Diyos na nagsimula ng mabuting bagay ay tatapusin niya. Hindi niya simulan niya tapos hindi niya tatapusin. Tatapusin niya po. Kung tayo minsan nagsimula pero hindi natin tinatapos, hindi tayo Diyos. Tayo sablayan pero ang Diyos hindi. Ang Diyos ang nangako, He who began a good work in us will bring it to completion until the day of Christ Jesus. Hallelujah. Awitan po natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Lord sa kabutihan niya, sa glorification na hinanda niya sa mga totoong anak ng Diyos. Kapatid, right now, kung nararamdaman mo, piling mo parang ang layo mo sa Panginoon. Simple lang. Kung piling mo parang hindi ka makalakad sa katwiran ng Diyos, balik sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, pangako niya, sino mang sa Kanya'y tumatawag at lumalapit, kailanman ay hindi niya itataboy. Kapatid, ang election sa Diyos yan. Pero ang desisyon para lumapit sa Diyos, ikaw yan. Mag-decide ka. Ang plano ng Diyos at ang nararamdaman mo, pag-isahin mo, pag-ugmain mo, hindi pwede magkakontra. Gusto ng Diyos iligtas ka, pero dapat manampalataya ka. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Simula ngayon, Panginoon, I surrender my life. Simula ngayon, Panginoon, I will obey you. I will love you. I will honor you. I will worship you, O God. Hallelujah. Purihin po natin ang Diyos. Hallelujah. Father God, Lord, thank you so much for your word. Lord, salamat po. Lord, we hang to your promises. We hang, Lord, to your word. Sabi mo, Lord, tetelestai. It is a shout of victory. Panginoon, binayaran mo ang aming kasalanan in the past, in this present, and even in the future. God, wala kaming dapat ipagmalaki. Ang tamang gagawin lang namin, Panginoon, magpasalamat at maglingkod. Magbalik, Panginoon, ng papuri sa iyo. Panginoon, you are the answer, God, to all our problems. Ikaw, Panginoon, ang kasagutan. Lord, kung niligtas mo kami, kaya mo rin, Panginoon, solusyonan yung aming mga problema. Lord, you are bigger than our problems. Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon, kung minsan kami nagdududa na hindi kami ligtas, patawarin mo kami, Panginoon, na minsan parang mas malaki pa yung problema namin kaysa sa'yo. God, this time, Lord, nananampalataya kami. You are bigger than all our problems. Lord, we will have faith. We will declare. We will praise you and bring you back all praises. In Jesus' name. Hallelujah.